Magandang araw po sa inyo lahat at muli po ay welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw po sa iyo at sa lahat po ng nakikinig ng Kuya E Stories. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Tyrone at ito ang aking kwento. Ako po ay 25 years old at ang nagtatrabaho bilang isang production manager sa mga pelikula. Sa loob po ng 5 taon, iisang direktor lamang ang lagi kong nakakasama sa halos lahat ng proyekto at iyon ay walang iba kundi ang itago natin sa pangalang Direk JB. Hindi ko alam kung kapalaran ba o malas pero simula nang makilala ko siya, parang hindi na ako pinayagang humiwalay sa anino niya. Kung tutuusin, hindi naman ako bida, hindi ako artista at hindi rin ako scriptwriter or cinematographer. Ang trabaho ko lang ay tiyakin na lahat ay nasa ayos. Call time, gamit, props, pagkain ng crew at lahat ng hindi nakikita ng kamera. Pero sa kabila ng lahat, natutunan ko rin pong maging komportable sa likod ng mga eksena. Tahimik, maayos at halos hindi napapansin. Ang problema ko sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lang lumalalim ang damdamin ko para kay Direk JB. Hindi ko man aminin ng harapan pero alam ko sa sarili ko na nahulog na ako at iyon ang lihim kong pinipilit ilibing sa bawat direct tapos na po ang sequence na sinasabi ko. Hindi ko makakalimutan ang unang araw ng shooting ng bago naming pelikula nitong buwan. Maaga akong dumating sa set para siguraduhin na maayos na ang lahat. Maaliwalas ang lokasyon, isang lumang bahay na ginawang venue ng isang production house. Habang abala ang lahat sa pag-aayos, pumasok si JB na may dalang kape at may ngiting hindi ko na matanggal sa isipan ko. Good job, Tyrone. Maayos lahat. Casual nang sabi habang nilalapag ang script sa mesa. Ngumiti lang ako tumango. Sanay na akong huwag magpakita ng sobra kasi baka mahalata niya. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw, Direk. Alam mo bang araw-araw akong kinakain ng damdaming hindi ko masabi? Pero hindi pwede. Hindi, kailan naman pwede. Sa gitna ng movie shooting, nagsimula ang isang kakaibang pangyayari. Isang tanghali, habang nakaupo si JB sa director's chair, dumating ang production assistant ko, dala ang cellphone ni Direk. Direk, may text po kayo. Urgent daw. Bulong niya. Kinuha yun ni JB, binasa, tapos ay napakunot ng noo. Spam message lang to. Sagot niya na parang walang halaga. Pero kita ko sa gilid ng mata niya na parang may gumulo sa isip niya. Hindi ko na pinansin kasi nga sa industriya namin ng pelikula, normal na may mga prank text or scam messages. Pero kinabukasan, may isa na namang dumating. This time, hindi lang text kundi may kasamang litrato. Larawan ng mismong set namin na kuha mula sa isang sulok na parang may nakamasid. Nagpapatawa na naman tong unknown na to. Tawa ni JB. Pilit na tinawanan pero napansin kong medyo nanginginig ang mga kamay niya. Ako naman, tahimik lang pero ramdam ko na may kakaiba. Hindi ko alam kung bakit pero may kutob akong hindi simpleng biro ang mga nangyayari. Habang tumatagal ang movie shoot, mas dumadalas ang messages na natatanggap ni JB mula sa unknown number. Hindi ko alam ang eksaktong laman pero minsan nababasa ko sa screen kapag nalalapit ako. Mga simpleng salita lang gaya nito. Alam ko kung nasan ka. Hindi ka ligtas. Masyado ka nang lumalapit sa kanya. Hindi ko alam kung para kanino ang huling linya. Para kay JB ba o para sa akin? Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy pa rin ang trabaho ko bilang production manager. Pero aaminin ko Kuya E, mahirap pigilan ang puso. Isang gabi matapos ang wrap-up ng shooting, naiwan kaming dalawa ni JB sa set. Nakaupo siya sa mesa, nakayuko at pagod na pagod. Direk, okay ka lang? Mahina akong tanong. Yeah, okay lang, medyo mabigat lang yung iniisip ko. Tugon ni JB sa akin.
Gusto ko sana magtanong tungkol sa text pero pinili kong wag na muna at kaya ko lang gawin. Ang kaya ko lamang gawin ay magbigay ng tahimik na presensya. Kung hindi man ako pwedeng mahalin, sana kahit paunti maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa gabing yun, nangumiti siya at nagsabing, "Salamat, Tyrone. Hindi ko kaya ito kung wala ka." Muntik nang mabasag ang paninindigan ko, pero hindi pa roon natatapos ang lahat. Kinabukasan, isang mas malinaw at mas nakakatakot na mensahe ang natanggap ni JV. Hindi ko alam kung bakit pero pinakita niya sa akin yon. "Tay, tingnan mo to," sabi ni JB na inabot yung cellphone. Ang nakasulat sa screen, "Kung hindi ka lalayo sa kanya, lahat ng pinaghirapan ninyo mawawala. May mga mata sa paligid ninyo." Kasama ulit ang litrato pero this time, hindi lang set ang kuha. Ako na mismo, ako na nakatalikod, hawak ang clipboard at abala sa pagche-check ng props. Biglang nagulat at nanlamig ako, Kuya E. Baka fan lang direct. Alam mo naman, uso ang obsessed fans ngayon. Pilit kong paliwanag. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ganun yun kasimple. May nagmamatsyag at ang pinagtatakhan ko, bakit ako yung nasa larawan? Mula noon, naging doble ingat ni JB. Pero ako, mas lalo akong natatakot. Kasi kung sino man ang nagme-message, malinaw na alam niya ang mga kilos ko. Habang tumatagal, hindi lang takot ang bumabalot sa akin, kundi pati guilt. Kasi sa gitna ng lahat ng nangyayari, hindi ko po maiwasang isipin baka ako ang dahilan kung bakit nanganganib si JB. Mahal ko siya, Kuya E, pero baka yun din na naglalagay sa kanya sa peligro. Minsan, naisip kong mag-resign na lang. Umalis at lumayo para matapos na ang lahat ng ito. Pero paano ko gagawin yun kung araw-araw siya ang dahilan ng paghinga ko? Kung sa bawat cut, perfect na sigaw niya ay doon lang ako nakakahanap ng saysay. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang itago ang lahat ng ito. Ang damdamin ko para sa kanya. Ang takot na baka may mangyaring masama at ang bigat ng tanong na hanggang saan ko kayang ipaglaban si JB kahit ako mismo ang posibleng target. Sana maunawaan nyo, Kuya E, at kung bakit kailangan kong ikwento sa iyo ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa pelikulang ginagawa namin, kundi pati na rin sa mga bagay na hindi ko kayang sarilinin. Pagkatapos ng nangyari nung una, yung props na bigla na lang bumigay at muntik ikapahamak ni Direk JB, akala ko simpleng pagkukulang lang yun ng staff. Pero mali ako. Ilang gabi lang ang lumipas, may sumusunod na kotse sa kotse namin habang papauwi kami. Malamig ang simoy ng hangin pero mas malamig ang kaba na bumalo sa dibdib ko. Kita ko sa side mirror ang isang itim na sasakyan na hindi bumibitaw kahit saan kami dumaan. Si Direk JB halatang kinakabahan pero pilit na hindi pinapahalata. "Tay, baka coincidence lang," mahinang sabi niya. Pero kilala ko na siya sa mga gabing magkasama kami. Kahit anong tapang pinapakita ni JB, ramdam kong nanginginig ang loob niya. Hindi yun coincidence. Kaya simula noon, pinangako ko sa sarili ko na hindi na siya pwedeng mapahamak. Doon nagsimula ang mas madalas namin pagsasama. Kapag may meeting siya kahit 10 oras ng gabi, sinasamahan ko siya. Kapag may location shoot sa malalayong lugar, ako ang laging nasa tabi niya. Hindi na lang ako simpleng assistant, kundi naging parang anino na niya ako. Minsan, nagkakaroon kami ng mahabang meeting tungkol sa production budget at schedule. Halos madaling araw na kaming natapos. Pagod na lahat pero si Direk JB ay nakatayo pa rin. Hawak ang script at paulit-ulit na binabasa ang mga eksena. Nilapitan ko siya at bumulong. "Direk, magpahinga ka na muna. Bukas mo na ulit balikan yung mga trabaho mo." Hindi niya ako tiningnan pero ramdam ko ang bigat ng titig niya. "Tyrone, hindi mo kasi alam bawat pagkakamali, ako ang mananagot. Hindi lang sa producers, hindi lang sa crew kundi pati na sa mga taong umaasa sa akin. Mabigat. Sobrang bigat." Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero bigla kong nasabi, "Hindi ka nag-iisa. Direk, kasama mo ko." Napatingin si JB sa akin noon para pang
Unang beses niyang marinig na may kakampi siya. Hindi siya nagsalita pero nakita ko ang nabahagya siyang ngumiti. Lalo na kita ko sa labi niya. Doon nagsimula yung kakaiba sa amin. Simula ng gabing yon, parang may invisible na pader na unti-unting bumabagsak sa pagitan naming dalawa. Dati formal lang kami, boss at assistant. Pero ngayon nagsisimula na siyang magbukas ng mga bagay na personal. Isang gabi habang sabay kaming kumakain sa isang karinderya sa tabi ng set, bigla siyang nagkwento. Alam mo ba, Tay, bata pa lang ako, pangarap ko na talagang maging film director. Pero hindi ko inisip na ganito kahirap ang pagdidirect. Ang dami kong sinakripisyo. Wala na akong oras sa pamilya, hindi nga ako makahanap ng relasyon na tatagal. Tahimik lang ako nakikinig. Gusto kong sabihin na naiintindihan ko siya. Na kung pwede lang sana, ako na lang yung maging sandalan niya. Pero hindi ako makapagsalita, Kuya E. Ang lumabas lang sa bibig ko ay, basta nandito lang ako, Direk JB. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumadala sa mga kakaibang insidente. Isang spotlight ang biglang bumagsak. Habang nagsiset up kami, mabuti na lang at nandoon ako para hilahin si JB palayo. Sa ibang pagkakataon, may natagpo ang basag na bote malapit sa upuan niya. Hindi to aksidente, may gustong manakit kay JB. Habang tumitindi ang panganib, tumitindi rin ang koneksyon naming dalawa. May isang gabi na hindi ko malilimutan. Galing kami sa editing room, sobrang late na yun. Nagyaya si JB na maglakad muna kami bago umuwi. Tahimik lang kami habang naglalakad sa madilim na kalsada. Tanging mga ilaw ng poste lang ang nagbibigay ng liwanag. Bigla siyang nagsalita. Tyrone, natatakot ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga taong nadadamay dahil sa akin. Gaya mo, sabi ni JB na nanginginig sa takot. Huminto ako at tumingin sa kanya. Direk, di mo naman kailangang alalahanin yun. Pinili kong manatili sa tabi mo, kaya kaya kong harapin kahit sino. Nagkatinginan kami ng matagal. Ramdam ko ang bigat ng damdamin niya pero ramdam ko rin ang kakaibang init na hindi ko na may tatanggi. Parang sa oras na yon, hindi ko lang siya isang direktor. Isa siyang tao na kagaya ko. Naghahanap ng karamay at naghahanap din ng kakampi. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang pero parang gusto niyang magsalita pa. Ngunit bago pa man, may dumaan na kotse at nawala ang moment. Hindi ko pa rin pinilit. Sa mga sumunod na araw, naging mas malapit kami. Kapag lunch break, madalas kaming sabay kumakain. Kapag may stress sa set, ako ang unang tinatawagan niya para kausapin. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig lang sa akin. Tapos biglang iiwas ng tingin kapag nahuli ko si JB na nakatingin sa akin. Pero hindi lahat puro lambing at tahimik na sandali. Mas nagiging lantad din ang pagbabanta. Isang gabi may natanggap na sulat si Direk. Walang pangalan, walang lagta pero malinaw ang mensahe. Tumigil ka kung ayaw mong mawala ang mga mahal mo. Nakita kong paano nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa yon. Agad kong kinuha at tinago. Direk, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Hindi kita pababayaan. Nagangat siya ng tingin sa akin at sa unang pagkakataon, hinawakan ni JB ang braso ko. Maigpit na parang ayaw akong mawala. Tyrone, bakit ka ba ganito? Bakit kahit delikado, hindi mo ko iniiwan? Hindi ko rin alam kung dapat ko bang sagutin ng totoo. Ang gusto kong sabihin ay kasi mahal na kita. Pero ang lumabas lang sa bibig ko ay kasi ayoko may mangyaring masama sa'yo, Direk JB. Tumango lang siya pero sa mga mata niya may tanong na hindi niya masabi. Habang sinusulat ko ito, Kuya E, alam kong hindi ito basta-basta lang kwento. Para akong nahulog sa isang sitwasyon na hindi ko inaasahan. Mula sa pagiging assistant, naging tagapagtanggol ako. At mula sa pagiging tagapagtanggol, unti-unti akong nahulog. Hindi ko alam kung saan nahantong ito. Ang sigurado lang ako, hindi ko kayang bitawan si Direk JB. Kahit pa may nagbabanta, kahit pa delikado, kahit sa bawat gabing magkasama kami, sa bawat titig niya at sa bawat salita niya, mas lalo kong nararamdaman na baka hindi lang ako ang
nakakaramdam ng ganito. Kung totoo man yan, Kuya E, handa akong ipaglaban sa JB. Ngunit ito na siguro ang pinakamatinding bahagi ng kwento namin ni Direk JB, Kuya E. Akala ko matatapos ang lahat sa mga pagbabanta at kakaibang insidente sa set. Pero mali ako. Ang pinakahuli at pinakadelikadong nangyari ay muntik nang kumitil ng buhay niya. Isang hapon, abala kaming lahat sa set para sa eksena ng car chase. Nasa gilid lang ako. Minomonitor ang production crew at ang props. Lahat normal habang bigla na lang akong may napansin na sasakyan na gagamitin. Parang may ginagalaw ang isa sa mga mekaniko pero bago ko pa siya malapitan, tinawag na ang associate director o AD ni Direk JB na ready na. Si Direk JB mismo ang mag-check sa camera angle at nilapitan ng kotse para silipin. Ilang segundo lang napansin ko ang gumulong na maluwag na bakal sa ilalim ng gulong. Direk JB, huwag kang lalapit, sigaw ko. Pero huli na, umandar ang kotse at halos sumalpok sa kanya. Muntik na siyang masagasaan kung hindi siya nahila pabalik. Halos sabay kaming bumagsak sa semento. Nanginginig ang dibdib ko. Hindi dahil sa sakit ng pagkakahila, kundi dahil sa takot na kung hindi ako dumating sa tamang oras, baka wala na siya ngayon. Hindi na ako nakatiis. Kinausap ko ang security guard at pinahanap agad ang mekanikong nakita ko kanina. Doon nagsimula ang totoong paghahanap. Lumabas na hindi pala totoong mekaniko yung lalaking yun. Isa siyang dating production assistant ni Direk JB. Si Mark. Matagal na siyang natanggal dahil nahuli nagnanakaw ng production budget at ginagamit ang pangalan ni Direk JB para manghingi ng pera sa mga supplier. Galit na galit siya dahil nawala raw lahat sa kanya nang tanggalin siya ni JB at ang matindi pa, matagal na palang nagmamanman, naghihintay ng pagkakataon para makaganti. Kuya, hindi ko akalain na ang lahat ng takot namin, lahat ng banta, galing lang pala sa isang taong dati naming kakilala. Ang sakit isipin para kay JB kasi pinagkatiwalaan daw niya si Mark noon. Pero higit sa lahat, kitang-kita ko ang bigat sa mukha ni JB habang naririnig lahat ng paliwanag ng taong yun. Ako na mismo nagkamali sa pagpili ng tao. Mahinang sabi niya, ako ang dahilan kung bakit muntik kang madamay, tay. Sana mapatawad mo ako. Sumagot ako. Hindi mo deserve na humingi ng tawa dahil hindi ikaw ang may kasalanan, Direk. Siya ang may kasalanan. Kung tutuusin, mas lalo kong gustong manatili sa tabi mo dahil dito. Sa tulong ng mga gwardya at ilang tao sa barangay, agad naming na-turnover si Mark sa mga pulis. Para bang nabunutan ng tinik ang lahat ng nasa set. Pero para kay JB, ramdam ko na hindi ganun kadali yung lahat. May iniwan itong lamat sa kanya. Hindi dahil sa banta kundi dahil sa pakiramdam na minsan kahit na ang pinakamalapit mong tao, kaya kang traidorin. Kinagabihan, nagkayayaan ng ilang production staff na mag-celebrate dahil safe na ang lahat. Pero sa JB ang tumanggi. Tahimik siyang umakyat sa terrace ng staff house, dala ang isang tasa ng kape. Sunundan ko siya. Tahimik lang kami nung una. Nakatitig lang siya sa malayo, sa mga ilaw ng syudad na tanaw mula sa itaas. Kita ko ang bigat sa mga mata niya. Ilang minuto bago siya nagsalita. Tyrone, tanong ko lang, bakit ka ba laging nandyan para sa akin? Kahit delikado at kahit wala ka namang obligasyon, hindi mo ko iniiwan, wika ni JB. Parang tumigil ang mundo ko sa tanong na yon, Kuya E. Ilang araw at ilang linggo ko nang pinipigilan ng sarili ko, pero sa oras na yon, hindi ko na kaya. Direk, sagot ko. Ramdam kong nanginginig ang boses ko. Hindi lang dahil sa trabaho ko, hindi lang dahil gusto kong protektahan ka. Ang totoo kasi, mahal kita. Matagal na kitang mahal, JB. Pagkasabi ko noon, halos gusto kong umurong. Takot ako na baka mali ang oras o baka tuluyan na siyang lumayo sa akin, pero hindi yun nangyari. Nagulat ako nang makita ko siyang ngumiti. Hindi pilit kundi totoo. Tapos dahan-dahan niyang hinawakan ang mga kamay ko. Alam mo ba, tay? Sabi ni JB. Matagal na rin ako nagtataka sa sarili ko kung bakit sa lahat ng tao, ikaw yung una kong hinahanap kapag may problema ako. Kung bakit sa gitna ng gulo, mas kampante ako kapag kasama ka. Siguro, kasi
mahal din kita. Hindi ko alam kung paano ako nakahinga pagkatapos noon. Ang alam ko lang, unti-unti kami naglapit hanggang naramdaman ko ang labi niya sa labi ko. Simple lang at walang engrandeng eksena, pero sapat na yon para mabura ang lahat ng takot at sakit na pinagdaanan namin. Kuya, iyon ang unang halikan namin. Hindi ko alam kung paano ko mailalarawan ng buo, pero ang tiyak ko, iyon ang sandaling nagbago ng lahat. Kinabukasan, parang wala ng tensyon sa paligid. Oo, busy pa rin sa set, may stress pa rin, pero iba na ang tingin na namin ni Direk JB. Hindi na siya basta boss at hindi lang ako basta production manager. Ngayon, dalawa na kaming nagdidesisyon para sa isa't isa. May mga kaibigan sa staff na nakapansin na mas close kami, pero hindi ko na pinansin. Hindi ko na kailangang magpaliwanag. Ang importante, klaro na sa amin ni JB kung ano kami. Kung dumating man ulit ang pagsubok, alam kong mas matatag na kami ngayon. Ito po, Kuya E, ang kwento namin ni JB. Sa gitna po ng panganib, sa gitna ng takot, natagpuan ko hindi lang ang trabaho ko, kundi ang taong handang mahalin at ipaglaban. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ang relasyon namin, pero ang alam ko, simula noong gabing yon sa terrace, wala nang atrasan. Ang inyo pong lingkod, Tyrone. Ganda yung kwento. Nagsimula sa magkatrabaho at magkatrabaho pa rin naman na nagmamahalan. Grabe, buti na natapos na rin yung panganib, no, ng pagbabanta. Hindi naman nawawala yan, no, kahit saang lugar. Siguro may mga taong halimbawa nasaktan or hindi matanggap yung mga pangyayari, so magbabanta sila, pero buti na lang at natapos na yung problema ninyo. Muli, maraming salamat sa iyo, Tyrone, at maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.